po may kaugnayan dun po sa original na galawan at programa ni Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang anak at iba pa na mga Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Maya Vlogs, at isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan sa anumang sulok ng mundo po tayo naroroon. And ayan, for today's video is atin pong pag-uusapan or isa pong napakagandang kaalaman or opinion po ang ating maririnig ngayon tungkol po sa nangyari. Kung alam naman po natin yung mainit na issue na talagang kumakalat sa loob ng Kalingap, no? Hindi lang sa mga loob ng Kalingap po, kundi lahat po ng mga reactors, marami ng reactors ang nagre-react tungkol po dito sa ginawa po ng isang beneficiary, no? Na pinatulfo po ang isang sikat na charity vlogger. Ayan po, si Kuya Bal Santos Matubang at saka si Kalinga Prab, no? And ayan, itong beneficiary na to or ex-angel na to is talagang napakatindi. Ito po ang world, ito yung world breaker, no? Kasi ako almost 2019 ako nag-support sa kanila until now is ito talaga yung first time na talaga na-encounter ko is talagang nakakaiyak na nakakalungkot, no? Kasi ayun nga, talagang ito ang hindi rin po makakalimutan ni Kuya Bal sigurado sa buong buhay niya. Kasi ito na nga yung first time at talagang tinaon pa talaga ito sa mismong kasal po ng kanyang anak. Kaya sobra napakatindi yung ginawa ng Kalingap Angel na ito. Talagang kung makikita nyo, kung napanood nyo itong Kalingap Angel na to is hindi nyo ini-expect po na kaya niyang gawin ito sa taong nag-angat sa kanyang buhay, no? Kaya maraming nalungkot or marami din pong nag-react tungkol dito. So ngayon, ang magre-react ngayon is si Sir Mike Abe, na isa po itong Vatican, no? Vatican prominent broadcaster, no? Ito. Hindi lang po siya yung nag-react dito, marami pong nag-react tungkol dyan. And ayan, maririnig natin ang opinion po ng isang Vatican at prominent na broadcaster na si Sir Mike Abe. Ayan. Pakinggan din po natin kung anong mensahe na dito at kung anong opinion niya tungkol dito. Sang-ayon ba siya sa ginawa ng isang beneficiary or hindi? At sang-ayon ba siya sa ayan, sinasabi nila na tungkol sa mga paglabag sa batas na ginawa or ginagawa daw ni Kuya Bal sa kanilang mga beneficiary. Ayan, pakinggan po natin kung ano po yung opinion niya dito. Ngayon po ay ang ating pag-uusapan ay ito pong buhay pa rin, pagkalinga ng ating mga kabayan involved dito po sa mga vlogger or charity vlogger, pagtulong sa mga mahirap, pagtulong po sa mga nangangailangan ng kalinga at pagmamahal. Kaya po ito ang aking naging topic kasi patuloy po ngayon din na lumalala yung mga, hindi naman away, pero parang dating, parang nagpipersonala na tungkol po sa silipan ng mga content na ginalabas sa kanilang mga channel. Ito po may kaugnayan dun po sa original na galawan at programa ni Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang anak at iba pa na mga charity vlogger na tumutulong sa mahirap. Hindi po masama yan, napakaganda po niyan, napakagandang balita niyan.
tulong sa mahirap at tulong na rin sa gobyerno. Kaya po ito naging topic kasi nga po meron pong grupo o ilan dyan na patuloy na sinisilip yung content nitong si Kuya Bal Santos Matubang sa pagtulong sa kapwa. Eh wala naman ako nakikitang paglabag doon. Kung sinasabi nila na mayroong batas na umiiral, ano po yung tinatawag na property porn, na may kaugnayan dito sa batas o yung Republic Act 11313. Okay? Eh, marami hong pwedeng makasuhan kung yan ho ang inyong pag-uusapan. Doon sa sinasabi nyo maaaring pamimilit ng pagkuha ng video o pagpilit sa isang tao. Kasi ginagawa rin po yan ng ibang mga network ng telebisyon at mga politiko na sa gobyerno at pribadong sektor na kinakalingan nilang mahihirap pagka kailangan nila ang magpakitang sila tumutulong sa mahirap. Ayun, iba yun. Dahil mayroong interest yung political o yung kalinga tungkol sa mga kawang-gawa ng mga TV network. Pero dito ho sa original na galawan ni Kuya Bal, ang kaniyang mission niya naman ay tumulong eh. Ang layo nila niya ay makatulong. Yung content niya na tumulong sa kapwa, sa abot ng kanyang kakayanan, eh wala kang problema dyan. Kailangan talaga hong palakasin at suportahan. Kaya po ito ay aking naging topic kasi yung controversial na Bina Morales na nagkasakit, tinulungan, pinakain, nag-video pa nga sila, videoke pa sila, nag-shopping pa, lahat na talagang nakarecover at ang ganda na ng buhay eh. Masaya na at balik na sa normal na pamumuhay. So hindi ho yun pang-abuso. Mula sa mahirap hanggang sa nakarecover at nag-enjoy ay tinulungan. Hindi nga binitewan eh. Lahat ng tulong ginawa. O bakit sinisilip-silip pa? Kaya ho ito ay hindi maganda dun ho sa ibang mga vlogger na pinakikialaman yung content ng iba. Gumawa na lang kayo ng inyong sariling business na makakatulong din kayo sa kapwa. Mas okay. Pero yung mga taong tumutulong ay bakit nyo paulit-ulit na sinisilip? Kung ang content nila ay tumulong sa kapwa sa kailang sariling pagsisikap, papurihan pa natin yun. Huwag ninyong angguluhan pa na kung ano-ano mga paglabag sa batas. At kung meron man, hamon natin kung sino man po ang nagsasabing may paglabag sa batas, dalhin po nyo sa korte. Then ang korte ang magsasabi kung guilty o not guilty ang mga gumagawa ng ganyan after evidence, after trial. Ang trabaho ng abogado ay magdala ng kaso sa korte. Then hayaan ang judge na mag-decide. Hindi pwedeng abogado ang maghukom o mag-decide na tama o mali or mali ang ginagawa ng isang vlogger dito sa kanyang content. Yun po yun eh. Due process, madalit sabi. Hindi pwedeng sa social media lang. Hindi ho pwedeng sa YouTube channel lagi mong pinipersonal o tinitira ang isang tao, isang kapwa. Due process ang mahalaga. Dalhin sa husgado ang usapin, then ang court ang magsabi kung sinong tama at mali. Ang abogado ay obligasyon dalhin sa korte ang mga sinasabi niyang kaso kung may mga paglabag sa batas. Walang karapatan ng abogadong manghusga or mag-decide ng mali or tama ang isang tao. Court lang ho ang merong exclusive na kapangyarihan nun after evidence nga, after trial. Eh pagka ho walang due process, pagkatapos araw-araw niyong binabanatan, sinisilip, personalan na yan. Bakit lagi po nating inaargabyado ang maliliit? Ang mahihirap ay ating tulungan. Huwag natin perapan at huwag natin silipin ng merong kakayanan tumulong sa kapwa. Apila na lang po, ayaw ko sana makaalam dito sa away na ito at gusot na ito eh. Pero ang akin home purpose dito ay paalaala lang sa lahat ng sektor. Ang karapatan ng bawat isa irespeto. At kung mayroong mga paglabag sa batas, dalhin sa husgado. Huwag mong husgahan, wala kang karapatang manghusga kahit sino ka. Doon sa maaaring tatingin mo, interpretation mo, o yung opinion ay may pagkakamali. Hindi ka hukom. Di ba? So, sino man po ang gumagawa ng mga panghusga sa kapwa, maling-mali po kayo. Kayo yung umaabuso sa mahihirap. Kayo yung umaabuso sa karapatan ng iba. At yun hong mga kawang-gawa ni Kuya Bal Santos Matubang at ng iba pang mga vlogger, ay ituloy lang po ninyo. Ang batas kailanman ay mangingibabaw at hindi ho pwedeng isang tao o dalawang tao lang ang magsasabing kayo ay mali. Huwag kayong maniwala dyan. Siguro kaya ayaw niyang dalhin sa korte ang kanya sinasabing pagka mga violation niyo dahil alam niya wala rin matibay na ebidensya. At kasi kung pagbabasihan natin, ayan po mga ebidensyang sinasabi niyang pinipilit na may video, pinipilit makunan, abay napakarami humakukulong sa Pilipinas pagka gano'n kasi ang mga politiko nga. At saka mga ibang
television, ginagawa yan bilang bahagi ng kailang public service eh. O bakit wala na nag-file ng kaso? At saka, ang ganyan pong kaso na sinasabing may paglabag sa batas, kung walang complainant, wala rin. Hindi naman pwedeng, halimbawa, isang abogado siya ang complainant. Hindi pwede. Kailangan merong legitimate complainant, then bago i-depensa ng abogado yung kaso. Hindi pwedeng ang abogado ay manghuhusga, siya rin ang complainant laban sa kapwa. Bay, maling-mali po yun. Nasaan ang due process doon? So, due process po ang pairalin. Okay? Hindi ang pagmamalabis o pang-aabuso ng kaalaman sa batas o kaalaman sa kung ano man nangyayari sa lipunan para husgahan ang isang tao. Para husgahan at argabeduhin ang maliliit na tao. Ang maliit na tao ay kailangan tulungan. Ang nagkakawang gawa para sa maliliit ay dapat ipagmalaki bilang tao, bilang Pilipino. Hindi dapat hinuhusgahan at hindi dapat dinidiscourage yan. So maging aral po na ito pong mga ganitong content ay kanya-kanya hong respeto at kanya-kanyang galawan yan. Una-una, ang YouTube, hindi naman ho nagreklamo. Kung tutuusin, kung may mga paglabag sa batas, ang YouTube po ang magiging complainant yan eh. Dahil sila ho pwedeng madamay kung sakaling may mga kadimandahan. Wala namang reklamo ang YouTube eh. Hindi man sila nagsabing, oy, Mr. Bal Santos Matubang, mali ang ginagawa mo. Wala naman ho sinabing ganun eh. Tinatanggap nila yung video at saka content ni Kuya Bal Santos. So, ibig sabihin, walang problema. Kaya yung mga mapanghusga, mapang-api, at one-sided na mga opinion at interpretation ay hindi ho nakakabuti yan sa isang demokrasyang bansa. Pero bago po ako magpaalam, at tapusin itong video ito, pinasasalamatan ko lang ito si July, Michelle, Capiso, Berador, Kalingap, yung team nila, Red Nobino, at saka ho si Lorne TV at yung iba pa. Hindi ko na babanggit yung iba pa mga vlogger. Nakikita ko rin po yung inyong mga channel. Salamat po sa inyong ginagawa sa araw-araw. At ito pong aking mga video nilalabas. Ito ay para sa public. Pwede po niyong gamitin. Huwag lang yung dadagdagan, huwag yung babawasan. Pwede niyong gamitin sa inyong mga video. Ito pong aking mga sinasabi. Dahil ito naman po ay para pang-public. Walang problema yan. Basta huwag lang yung dadagdagan na makakasira sa inyo at makakasira sa akin. Hindi ho ako nagdadamot ng kaalaman at ako naniniwala para sa lahat sa isang demokrasyang at malayang bansa. Marami pong salamat po muli sa ating lahat. So, ayan po yung naging reaction ni Sir Mike Abe sa tungkol po sa pangyayari, no? Nakakalungkot nga din po. Pati po siya is hindi po siya sang-ayon. Kung ano man po yung pinaparatang po nila kay Kuya Val is talagang sabi niya is wala naman pong doon, wala naman pong paglabag. Kasi yun po yung way nila, no? Sa kanilang abot na makakaya. At narinig naman natin na kung ganyan yung pamamaraan, no? Eh di lahat marami na daw nakulong na mga vlogger dito sa Pilipinas, 'di ba? So, yun yung na wala namang nakikitaan na paglabag. At sabi niya kung meron pa pong or kung meron man, no? Or kung meron man pong paglabag is judge na lang po ang bahalang mag-decide kung meron man o wala. Or wag na lang po silang husgahan. Yan po yung sinabi ni Sir Mike. And ayan, napakinggan naman po natin kung ano yung sinabi niya. And etong opinion na ito is talagang nagpapasalamat po ang buong Team Kalingap kay Sir Mike kasi nga talagang ipinagtanggol niya rin po or nag-share din po siya ng opinion niya tungkol po dito, no? Kasi alam din naman po niya kung ano po talaga ang ginagawa ni Sir Mike kung ano po talaga ang ginagawa ni Kuya Val at si Kalingap Rab. Ito po ay pagtulong po sa mga mahihirap, no? And sinabi pa nga niya doon na ang mga mabababa ay tutulungan at ang mga tumutulong sa mga hirap ay
be proud tayo sa kanya, 'di ba? Yun po yung dahil talagang ipagmalaki natin sila. Huwag yung sisiraan or sisilipan ng kanilang content and gagawan ng issue, ganito ganyan. Kaya napakaganda po ito, and hindi lang po para sa mga kalingap to, or lahat po ng mga vlogger or lahat po ng mga charity vloggers dyan na may planong mag-charity or mga ano, ayan, napakaganda po itong opinion. And alam din po natin na isa din po silang talagang veteran at magagaling na mga broadcaster. So alam po nila, and sila talaga ay matatalino. And pinag-aralan nila to, kaya alam po nila. And ayan nga, nasabi niya rin po. So na-share ko itong video na to, no? Kasi meron naman po siyang pahintulot na ito ay gamitin. Huwag lang po natin siyang babawasan or huwag dadagdagan ng ikakasira ng ating channel at ang kanyang reputation din. So, ayan. Thank you so much, Sir Mike Abe. And syempre, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakasuporta sa aking mga uploads, sa mga aking reaction video. Ayan, thank you so much po sa ating lahat. And bago po dyan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe kay Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at sa lahat ng K-Boys, ayan, support po natin sila. At syempre, wag din po natin kalimutang i-subscribe ang YouTube channel po ni Sir Mike Abe. Marami po tayong mapapanood doon. So, ayan, maraming salamat. Bye-bye and God bless.